Magandang araw po mga kapatid. Meron po akong isi-share sa inyo na Bible verse o salita ng ating makapangyarihang Diyos. Pero bago po natin itong tunghayan, meron po akong isang katanungan sa inyo. Dahil lagi po natin naririnig ito sa makakilala o kaibigan o kahit sa ating sarili. Lagi po natin sinasabi, maikli lang ang buhay. Piliin natin kung saan tayo masaya. Magiging masaya kung saan tayo mag-e-enjoy. Diba? Yan po lagi natin naririnig. Life is short, ika nga. Pero natanong na ba natin sa ating mga sarili na kung maikli lang ang buhay, gagamitin ko na ba ito para sumunod sa salita ng ating makapangyarihang Diyos, sa mga pangaral niya, sa pakikinig sa mga makatotohanang bagong salita ng ating makapangyarihang Diyos? Nasabi na ba natin sa ating mga sarili ito o narinig na ba natin sa ating mga kakilala ito? Kaya bigyan niyo po ako ng pagkakataon upang ipahayag o i-share sa inyo ang salita na ito. Sabi nila, maikli ang buhay kaya piliin mo maging masaya at mag-enjoy. Pero bakit mo papipiliing magsaya kung gayon alam mo namang maikli lang ang buhay, di ba? Dapat mas ibuhos natin ang pagsunod sa Diyos sa natitira nating oras at sanayin ang ating buhay sa pagbasa ng kanyang mga salita. 2 Timoteo chapter 3 versikulo 1 hanggang 5. Ngunit alamin mo ito, na sa mga huling araw darating ang magulong panahon. Ito ay sapagkat ang tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Mga maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mamumusong, masuwayin sa mga magulang, hindi magpapasalamat, hindi banal. Sila ay walang pag-ibig, hindi magpapatawad, panirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabagsik, hindi mapagmahal sa kabutihan. Sila ay mga taksil, mga hindi mapagpigil at mapagpalalo. Iniibig nila ang kalayawan kaysa sa ibigin nila ang Diyos. Sila ay may anyo ng pagkamakadiyos, ngunit ipinagkakaila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga taong ito. Amen. Sabi ng makapangyarihang Diyos, magwawakas ang mga araw, mauuwi sa wala ang lahat ng bagay sa mundong ito, at isisilang na muli ang lahat ng bagay. Tandaan ito, huwag itong kalimutan. Hindi maaaring magkaroon ng kalabuan. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Natupwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Hayaang muli ko kayong payuhan. Huwag tumakbo ng walang kabuluhanan. Gising, magsisi, at malapit na ang pagliligtas. Nagpakita na ako sa gitna ninyo at ilan lang na ang aking tinig. Kabanata 15. Amen. Praise God po dito sa ating binasa. Tama po. Huwag po nating hayaan na ang sinasabi nating maikli lang ang oras, maikli lang ang buhay ay gamitin natin ito sa mga walang kabuluhanan na pansarili lang natin o sa mga walang kwentang bagay. Bagkus, piliin natin na sumunod sa aral, makinig sa mga salita ng ating makapangyarihang Diyos dahil pag ito po ay ating naisabuhay, natanggap natin ng buong puso at nailagay tayo sa proseso ng kanyang pagkastigo, paghatol, at natanggap po natin ito ng buong buo. At na unti-unti na po tayong nadalisay, nababago. Dito po natin na iwawaglit lahat o nababago yung mga masama nating gawain, yung mga
nasa kaibuturan ng ating puso na hindi maganda ay naiwawaglit na po natin. Lahat na lang po yung ang ninanais na lang natin ay yung mabuti, ninanais lang po natin ay yung pagsunod sa kagustuhan ng ating makapangyarihang Diyos. Ay dyan po tayo masasabi na natanggap na ako, natanggap ko na ang totoong makapangyarihang Diyos at alam ko na nalinis na ako. Alam ko na nadalisay na ako at dito ito na yung kaligtasan. Huwag po natin sayangin sa walang makabuluhan ang ating buhay dahil kahit tayo ay nahihirapan o sumusuot tayo sa maraming pagsubok sa buhay, huwag tayong magpatalo dito. Pagkos hanapin natin ang daan pabalik sa luklukan ng ating makapangyarihang Diyos dahil sa Kanya lang tayo maliligtas. Ayan po, God bless po. Salamat po sa panonood ng aking video at sana po i-like, comment, and share nyo lang po ito. Salamat, God bless.